Saan mo na? GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes. Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ka-vibes, nakatutok pa rin sa programang Kita Kits sa GV kasama ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. Hanggang alas 12 nga po tayo ng tanghali magkakasama-sama sa ating programa. At ka-vibes, tuloy-tuloy po ang ating pagtutok at ang ating ginagawang special coverage tungkol nga po dito sa ating bagyong uwan na binabantayan. At sa mga panahong ito mga ka-vibes, kasalukuyang nakamonitor na sa Regional Emergency Operations Center at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna po yan ng Office of the Civil Defense Calabarzon simula ngayong araw, Nobyembre 8. Kaugnay nito mga ka-vibes ay makakasama natin sa linya ng telepono ang Chief ng Disaster Risk Reduction Management Division at ang spokesperson ng Office of the Civil Defense Calabarzon, si Sir Rayan Marquez. Sir Rayan, good morning. Live na po tayo sa radyo. Good morning, Joey Boy. Good morning sa lahat ng nakikinig. Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak po ng aming padayam ngayong umaga, Sir Rayan. Makikikamusta lang po kami, hihingi ng update tungkol po sa ginagawang paghahanda ng Office of the Civil Defense Calabarzon sa paukol po sa paghahanda natin dito sa bagyong uwan. Sa ngayon, ang buong Calabarzon ay fair weather pa naman. Cloudy skies yung ating naranasan at ngunit nakataas na ngayon yung tropical cyclone warning signal number 1 sa buong Calabarzon. Ito ay yung sakop ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Bilang paghahanda, nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang issuances at the same time mga kinandak nating meeting. So pinag-utos na natin yung pagkakaroon ng preemptive evacuation sama at paglalabas ng mga precautionary measures para magkaroon ng sigurado natin yung mga tao sa Calabarzon ay ligtas. Ito yung mga community na na-expose sa mga flooding, saka landslide ay pinag-ingatan natin sila at kung lugar nila ay mabababa at sa mga flood-prone area, sila ay inaabisuhan na natin na magkaroon ng preemptive evacuation. Opo. Chief, sa mga oras po bang ito ay may mga lugar na kung saan mandatory na ang evacuation na ginagawa? At meron po ba tayo by any chance na numbers ng evacuees kung meron man? Ngayon ay kinakala pa lang natin yung datos kung ilan ay nag-preemptive evacuate. Pero naglabas na kami ng listahan ng mga lugar na dapat i-evacuate. Ito ay nasasakop dun sa probinsya ng Quezon, Laguna at Rizal. Opo. Pagdating naman, Chief, sa ating alert status, ang naibahagi ko po sa ating mga ka-vibes na red status ngayon, ang RDRRMC. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng impormasyon? Ano ba ang ibig sabihin ng red status para sa kamalayan ng ating mga tagapakinig ngayong umaga? Ilinaas na natin yung red status ng ating Emergency Operations Center. Ibig sabihin, ang lahat ng ahensya, lahat ng miyembro ng ating Regional Disaster Reduction Management Council ay nasa pinakamataas na alerto. Ito ay magbabantay 24/7 sa nasasakupan natin ng mga probinsya. At the same time, magbibigay ng real-time information, update sa ating Emergency Operations Center. Meron din tayong mga itinalaga na mga duty officers na nandito ngayon sa ating Emergency Operations Center. At nandito sila ngayon at babantayan yung buong Calabarzon for the whole duration na meron tayong red alert. So iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung detailed duty officers natin, meron from the Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Department of Social Welfare and Development at DILG, pati kasama yung ating DPWH ay tinatasan natin na magkaroon ng duty personnel dito sa ating Emergency Operations Center upang masigurado yung seamless na koordinasyon at saka yung monitoring natin na gagawin sa buong rehiyon.
Opo, maraming salamat sa impormasyon na yan, Chief. Pagdating naman, Sir Rayam, sa mga biyahe natin sa mga pantalan, ang alam ko po kapag nakataas na sa signal number 1 ay automatikong wala ng biyahe. Tama po ba? Temporary suspended na lahat ng voyages sa lahat ng uri ng sasakyan at watercraft na flying yung route natin sa southern, sa northern Quezon, pati na sa Batangas dahil nakataas na yung typhoon wind signal number 1 sa buong Calabarzon. Ayan, tama tayo. Kaya ingat-ingat tayo sa ating mga ka-vibes. At siguro may mga ka-vibes din tayo na stranded na ngayon sa mga pantalan. Meron po ba tayong tala dyan or kinakalapan natin yan, Sir Rayan? Meron nang naka-report sa atin ng mga stranded na passengers. Ito ay 24 passengers na yung stranded natin sa Northern Quezon. Merong 8 vessels at 14 motorized bangka at 2 tugboats yung currently taking shelter sa ating Southern Quezon and CST Batangas sa ating mga porte. So pumapasok pa lang yung ibang mga report. Pinapayuhan natin lahat ng mga mananakay na wag nang tumuloy saka papunta sa mga porte at mga pantalan kasi sarado na po ito at wala na pong maglalayag habang nakataas yung ating mga typhoon wind signal. Siguro alam kong napaka-busy ninyo ngayong araw na ito, Sir Rian, kaya hindi ko na kayo masyadong aabalahin. Pahihingi na lang po kami sa inyo siguro ng abiso sa ating mga kababayan. At ano po ba ang maaaring asahan ng ating mga kababayan sa Office of the Civil Defense Calabarzon sa paparating na bagyo? At baka po may mga panawagan kayo o mga announcement. Bukas po kayo na magbigay na ngayong panahong ito. Opo. Ang darating na bagyong Uwan ay isang super typhoon. So mas malakas ng 185 kilometers per hour ang lakas nito. Magbibigay po ito ng malakas na hangin at sa pagbaha, daluyong ng bagyo or storm surge at yung mga pagguho ng lupa. Asahan na po natin yan na ito yung magiging panganib natin sa bagyo. At maaari pong magtaas ng up to typhoon wind signal number 5 sa pinaka-direktang dadaanan nito. Dito naman sa Calabarzon, inaasahan natin na hanggang typhoon wind signal number 3, so lubhang mataas na rin po iyon. So pinag-iingat po lahat ng ating mga kababayan, nagkakaroon na rin po ng pagsuspinde ng klase at mga pasok sa tanggapan. Lagi po kayong makikinig at susubaybay dun sa aming website para malaman kung ano yung mga suspendidong klase at saka yung walang pasok. At syempre yung mga paghahanda sa bagyo, kailangang alamin yung mga balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin po natin yung mga plano ng ating komunidad sa pagbibigay ng babala at yung pagtikas, lalo na yung gagawin natin na preemptive evacuation. Suriin po natin yung ating mga bahay at pupunihin yung mga mahina at sirang parte nito. Ililigas po natin kasama yung ating mga hayop at sa ligtas na lugar at ihanda natin ang go bag. So, lumigas po agad tayo kung kinakailangan. At habang may bagyo, manatili po mahinahon at siguraduhin po natin nakaswitch or nakapatay yung ating mga kuryente at bulb ng tubig, mga gasera at emergency light ay handa po natin. Umiwas po tayo sa mga bintana, sa matataas, sa mga puno, sa mga poste na maaari pong bumagsak. So yun po yung ating mga paalala sa paghahanda sa bagyo at lagi po tayo makikinig at sumubaybay sa ating mga Facebook pages ng Office of Civil Defense Calabarzon, Tanggulang Civil Calabarzon at saka ng mga Pag-asa at yung ating mga local DRM Council. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat, Sir Rayan. Panghuli lang, Sir Rayan, baka may mga nais kayong batiin, GV shoutout o mga panawagan kung meron man. Pinag-iingat po ang lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig. At saka sana po ay tayo po ay maging ligtas sa buong Calabarzon. Salamat sa mga pakikinig po. Ayan, maraming salamat po mga ka-vibes. Kasama natin si Sir Rayan Derek Marquez, ang Chief ng Disaster Risk Reduction Management Office ng Office of the Civil Defense at spokesperson po ng Office of the Civil Defense Calabarzon. Maraming salamat, Sir Rayan. Magandang umaga. Maraming salamat po. Ka-vibes, tuloy-tuloy lang tayo sa ating programa. Ayan hanggang alas 12 nga po tayo ng tanghali magkakasama-sama at pipilitin po nating makapag-ugnayan pa sa ilan pa sa ating mga spokespersons at mga resource persons ngayong umaga. Muli ang pinaghahanda po tayo ng ating lokal na pamahalaan, ng ating gobyerno. Tayo po ay maghanda. Bagamat maganda ang panahon na ating nararanasan sa mga oras na ito, ito ay binibigyan tayo ng chance na
maghanda at manalangin mga ka-vibes. Muli, maraming salamat sa pagtutok. Tuloy-tuloy lang tayo at tuloy-tuloy din tayo sa ating OPM Tugtugan. For now, let's have Ace Banzuelo sa kantang Muli. Dito lamang yan sa programang Kita Kits sa GV. Only here on your number one Good Vibes station, GV 99.9. Your Good Vibes.